Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapanalig, ngayon ay ikalima na ng Enero, kalimang araw ng bagong taon. Nagsisimula ka na ba ng bagong direksyon ng iyong buhay? Nagsisimula ka na ba ng talagang bagong taon? Sa mga pagkakataong tayo wala pa ring ginagawa, nagpapadala sa takot, nakakasakit ng kapwa, nagkakasala. Magpatulong tayo sa Panginoon. Aminin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya ay anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay
dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo usigin iyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ng Diyos, pangaralan siya ng lubos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang ngalan ng Diyos, pangaralan siya ng lubos. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang ngalan ng Diyos, pangaralan siya ng lubos. Pumasok lahat sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang ngalan ng Diyos, Parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. purihin ang ngalan ng Diyos, pangaralan siya ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika, tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Basta ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano po ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka
ng mga bagay na higit kaysa rito. Ang sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Ika-5 araw ng bagong taon. Katatapos lamang po ang pagdiriwang natin ng Epipanyo o kaya ng pagpapakita ng Panginoon. At sinasabi po sa atin ngayong bagong taon na ito, marami ka pang magagandang bagay na makikita. Marami kang biyaya na tinanggap noong 2025. Maraming magagandang bagay ang nangyari sa iyo. Pero ngayong taon na ito, kung magsisimula ka muli kasama si Jesus, kung susunod ka, kung titingin ka at susunod kay Jesus, humanda ka, katulad ng sinabi ni Jesus kay Nathanael, makakakita ka ng mga bagay na higit pa kaysa rito. Something better, something good is going to happen to you this year, this new year, this 2026. Pero kinakailangan kapanalig, katulad ng ginawa ng mga pantas, sila ay nag-iba ng daan pauwi. Hindi na po sila bumalik kay Herodes. Kapanalig, kung paulit-ulit ka lamang sa gagawin mo, then you will have the same result. And mistakes, they will just keep on repeating themselves until we learn from them. Ang pagkakamali, paulit-ulit lang yung kapanalig. Pero titigil lamang yung pagkakamali kapag natuto ka na. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakamali, ano? Pero you will not make the same mistake anymore kasi natuto ka na. Magkakamali pa rin pero iba. Iba ng mistake. And then we learn from that again. Yung po naman ang purpose ng mistakes. Hindi para saktan ka. Hindi para ipahiya ka. Bagkus para baguhin ka. Para patatagin ka. At alam ni Lord yun. Kung pwede kang magbago ka nang hindi ka nasasaktan, why not? Mahal niya tayo eh. Pero may mga lessons, may mga aral, at may mga pagbabago na magaganap lamang sa atin. Pagkatapos natin pagdaanan yung sakit, yung luha, pagtatapos pagdaanan yung isang napakahirap na sitwasyon na hindi mo sinukuan. Kapanalig, marami kang pinagdaanan ganyan last year. Ngayon, meron pa rin. And God does not promise a comfortable life, a comfortable year, pero ang pangako niya sa iyo is companionship. Handa ka bang magpasama kay Lord? Handa ka bang samahan ka ng Panginoon ngayong bagong taon na ito? Kung handa ka, edi magsimula muli. Ang bagong taon ay hindi nangangahulugan na bago agad ang mangyayari sa iyo. Ang bagong taon ay hindi nangangahulugan ng may maganda agad mangyayari. Hindi. You have to make a decision to start again. Kailangan mong gumawa ng decision. Kapanalig, ano yan eh? Parang time does not heal all wounds. May nagsabi kasi dati, give it time, may hilom ka. Give it time, makaka-move on ka. Give it time, aayos, bubuti ang lahat. Kapanalig, hindi lang po time eh. Kasi may mga tao, ilang buwan na, ilang taon na,
stuck pa rin eh. Andun pa rin sila. Ang dami ng Paskong dumaan. Ang dami ng bagong taong dumaan. Pero nandun pa rin sila. Hindi sila makapag-move on. Hindi sila nahi-heal. Hindi sila nagmamature. Bakit? Kasi time lang. Oo, mahalaga yung time, mahalaga yung panahon, malaki ang itinutulong. Pero unless you made a decision, gusto ko pong mahilom. Gusto ko pong mag-move on, magpatuloy. I want God's peace. I want God's joy. Gusto kong matupad yung plano ng Diyos sa buhay ko. Yung decision, kapanalig. Hindi sapat yung panahon. Kailangan mo na gumawa ng decision. Kung gagawa ka ng decision, yes, Lord, I want to start again. Magsimula muli. Talagang dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Di ba nagtanungan nga itong si Felipe at si Nathaniel, may maganda bang manggagaling sa Nazareth? Kasi sinabi, nakilala ko yung anak ng karpintero, taga Nazareth siya. May maganda bang mangyayari may maganda bang manggagaling sa Nazareth? Kapanalig, kapag ganyan ang pag-iisip mo, may maganda bang mangyayari ngayong taon na ito? May maganda bang idudulot itong bagong taon na ito? Ang dami ko ng taong napagdaanan, pareho naman, paulit-ulit lamang, wala namang improvement, hindi naman umuunlad ang Pilipinas, ang politika, ang simbahan, ganun pa rin yung parokya, ganun pa rin yung bayan natin, ganun pa rin yung pamilya. Kapanalig, kapag ganyan yung pag-uugali mo, umpisa pa lamang talo ka na. Manalig ka, manampalataya ka, magkaroon ka ng pag-asa na may magagawa ang Diyos. There is something better coming. May mas mabuti, may mas maganda na darating. Pero you have to make that decision na yes, Lord, I want to start again. Pero Lord, kung magsisimula ako, samahan mo ko. At katulad ng sinabi ni Jesus, humanda ka, makakakita ka ng mas marami pa. Mas marami. Hindi niya lang sinabing makakakita ka ng magagandang bagay. Hindi. Ang sinabi niya, makakakita ka ng mas marami pa na magagandang bagay. If you will choose to start again, but this time with the Lord. Hindi ka lamang nakatitig sa sanggol, bagkus lumalakad ka ng kasama si Jesus. Kasi kapanalig, next Sunday, Baptism of the Lord, huling araw ng Pasko, sabay po ito ha, huling araw ng Pasko at simula ng ordinaryong panahon. Maglalakad ka, magpapatuloy ka, magtatrabaho, mag-aaral ka, gagawin mo yung mga dati mong ginagawa. Pero it will be different. Kasi gagawin mo ito nang lumalakad kasama si Jesus. Handa ka bang gumawa ng desisyon to start again ng kasama ang Diyos? Kasi kung handa ka, ibig sabihin ito ha, meron kang mga bibitawan. Bibitawan mo ang mga bagay na nakasasama, hindi nakatutulong, humahadlang, hindi nakapagbibigay ng buhay. Kasi hindi lahat ng nadadala mo ngayon ay makabubuti para sa bagong taon na ito. Meron kang kailangang bitawan. Kung may katabi ka dyan at gising pa, pwede mong sabihin, bitawan mo na yan. Ano po? Anong bibitawan mo? Alam mo naman yan, di ba? Bisyo, galit, puot, tampo, inanakit. You have to let go of that, kapanalig. Yung galit na yan, kailangan bitawan. Yung bisyo na yan, kailangan mong iwanan. Ito pa ha, yung mga maling tao sa buhay mo. May nakilala ka bang maling tao? Marami. Yung mga Herodes, yan, mga maling tao yan. May mga relasyon na
kinakailangan mong ayusin, at kung hindi naman talaga kaya ng ayusin, kailangang tapusin upang makapagsimula muli ng isang mas maganda. May ugali ka na kinakailangang baguhin. At may pagkakataon hindi dahil masama, hindi, kundi dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa iyo. You have to let go para mas magawa mong hawakan ang bago at mas magandang plano ni Lord. At may mga pagkakataon ang ile-let go mo, hindi naman talaga masama. Pero hindi rin kasi nakakabuti. Nakakahadlang. Ang hinahawakan mo ngayon, baka yung pwede na. Ang hinahawakan mo ngayon, baka yung maganda naman. Pero si Lord, hindi nagbibigay ng pwede na eh. Ang binibigay lagi ni Lord, yung the best, pinakamabuti, pinakamaganda. At may pagkakataon, you have to let go yung pwede na. You have to let go yung ayos na to. Kasi ang ibibigay sa iyo ni Lord, yung ayos na ayos, yung mabuting mabuti, mas marami kang magagandang bagay na makikita ngayong bagong taon na ito. At magtiwala ka, kahit hindi maliwanag ang lahat. Kapag nagsimula tayo kasama si Jesus, may mga pagkakataon hindi niya ipaliliwanag ang kanyang buong plano. Pero iimbitahan ka pa rin ng Diyos. Follow me. And then come and see. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo. Hindi naman sinabi kung ano yung mangyayari sa huli. Kung ano yung siguradong mangyayari. Ang sabi lang ay, come and see. Halika. Tignan mo. Halika. Subukan mo. Lord, ano mangyayari sa huli? Gusto kong malaman kung ano mangyayari sa huli. Pero hindi naman niya sinabi kung anong mangyayari. Ang sabi lamang ay, come and see. Halika at makikita mo. Ang makikita mo ay mas marami pang magaganda kesa doon sa maganda ng nakita mo dati. Come and see. Magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Sumunod ka pa rin. Gawin mo pa rin yung tama kahit nakakapagod. Kahit parang ang hirap. Huwag kang susuko. Gawin mo pa rin ang tama. Ganyan din ang bagong simula. Hindi mo kinakailangan makita ang buong larawan, pero sapat na ang unang hakbang, one step at a time. Maraming nagbabago ngayong January. Pag February, nawawala isa-isa. Pag March, wala na. Kapanalig, huwag kang titigil, huwag kang susuko. One step at a time, nakakapit ng mahigpit sa kamay ng Diyos, nakahawak ng mahigpit sa kanyang pagkalinga, nananalig ng malalim sa plano na inihanda niya para sa atin. Ito po ha, ang Diyos ay eksperto sa bagong simula. Tignan mo ha, kung nadapa ka, pwede kang bumangon muli. Kung nagkamali ka, pwede kang magbago. Kung naligaw ka, pwede kang bumalik muli sa piling ng Diyos. Tanungin kita ha, naligo ka na ba? May batang nagsabi sa akin, Father, ba't ba naliligo pa? Marurumihan din naman. Sabi ko, naliligo tayo kasi hindi tayo takot marumihan. Maligo ka, ha? Ang baho mo na, maligo ka. Naliligo tayo kasi hindi tayo takot marumihan. Pag narumihan, anong gagawin? Maliligo. Damit mo, sinusot mo. Minsan bago. Hindi ka ba natatakot na maputikan, marumihan yung damit, mamantsahan? Hindi, alam nga naman, hindi ko isuot to. Damit ko to eh. Susot ko. Pero hindi ako takot marumihan ang damit.
maputikan, kahit mamantsahan pa yan. Kasi alam nung labandera kung ano ang gagawin. Pag narumihan ang damit, anong gagawin? Lalabhan. Pwedeng lagyan ng bleach kung namantsahan. Pero hindi takot marumihan. Kapanalig ngayong taon na ito, hindi ka takot magkamali, di ba? Kasi alam mo kung anong gagawin pag nagkamali. Nagkamali tayo last year. Maraming mali. Pero hindi tayo takot ngayong taon na ito. Kasi alam mo kung anong gagawin pag nagkamali. Susubukan natin muli. Babangon tayo muli. Magsisimula tayo muli. Pero hindi mag-isa. Magsisimula muli kasama si Jesus. At kung kasama si Jesus, hindi man siguradong-sigurado yung mangyayari, pero ang pinanghahawakan natin ay ang pangako niya. At anong pangako ni Jesus? Kung magsisimula ka ng kasama si Jesus, makakakita ka ng mas marami pang magagandang bagay sa buhay mo. Amen. Narinig na natin ang salita ng Diyos na pinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi pakita sa amin ang iyong habag. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karigtan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya, nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayan naming Santo Papa
at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman ng Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magsimula muli magbigaya ng kapayapaan. Kapayapaan, kapanalig. Kapayapaan po sa bawat isa.
mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang liwanag ng mabuting balita. Salamat sa Diyos.
Panalig bilang isang biyayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, isang bayang tinawag ni Jesus na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan ka nawa rito, manahan dito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga Panginoong Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo prestis Deis. Omni clamentum in sia bentem. Oremus. Deus que nobis sub sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque quesumus, et nox corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iutes ensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga ali. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ni Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa Jose kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka na